Blessed Sunday to everyone. Welcome once again to our Sunday worship service. Okay, so I'll be reading from the book of Lamentations, chapter 3, verses 21 down to 24. And I'm using the King James Version. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, said my soul. Therefore will I hope in him. So let us start in our worship with a song of praise. Despite the ups and downs of our lives, despite what we've been through all these weeks, all these months that have gone, diba? So we could still say that the Lord is gracious, the Lord is faithful to us, and the Lord has blessed us every single day, that there is a reason for us to praise him. So let us sing this song, Blessed be the name of the Lord. Abundance flow. Blessed be your name.
hear the message in word to be led by our speaker. Let us hear a special song to be sung by Matt E.J. Mantos. Empty dreams. Now here I am, right where I thought I wanted to be. I traded all right now, leave it all and lay it down and get back to where I belong. Lord, all I ever needed was your love. All I've ever needed was your love. Mayong buntag mga igsoon, ang ikaupat na ka bulan karon nga anaa kita gihapon sa home quarantine tungod niining pandemic. Apan salamat sa Ginoo nga sa gihapon kita makapadayon sa ato nga pag-worship, sa ato nga pagsimba pinaagi sa online, pinaagi sa technology. Karon nga buntagon, ako magahisgot mahitungod sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Akong pagabasahon ang text na makita sa Galacia Kapitulo 2 versikulo 20 o 21. Nagaingon diri sa King James Version, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh,
I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not prostrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Talaygon ang Diyos sa iyang mga pulong, sa atong pagpadayon ampo kita. O Diyos nga balaan, o Diyos nga labing kamhanan, daghang salamat o Diyos nining higayon nga imong gihatag kanamo nga kami makapadayon sa pagsimba, kami makapadayon sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo. Kami o Diyos pangayo sa imong bendisyon nga sa magatuon kami sa imong mga pulong. Ikaw o Diyos mag-aabli sa among salabutan. Ikaw maghahatag o kasing-kasing nga abli mga panghunahuna nga adunay focus may sentro diha kanimo aron sa ingon ni ana amo nga masabtan ug amo nga ikinabuhi ang mga pagtulunan inaagi sa imong mga pulong. Dalaygon ka o Dios sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among kining yampo. Amen. Daghan sa mga kasayuran mahitungod sa Kristohanon nga kinabuhi gipasukad diha sa mga pagtulunan nga gisulat ni Apostol Pablo. Ani kung atong tan-awon halos katunga sa mga libro sa New Testament ang gisulat ni Apostol Pablo. So ang iyang gawi, ang iyang mga attitude nga na pahiluna sa iyang kinabuhi, niingon siya nga ato kining pagasundon. Ingon nga usa ka ehemplo. Ug unsa man ang mga prinsipyo nga nagagahom sa kinabuhi ni Apostol Pablo, ingon nga usa ka Kristohanon. Sa ato nga text, Galatians 2:20 and 21, ato makita diha nga si Apostol Pablo naga-express og pipila ka mga prinsipyo diin mo'y nagahatag kaniya og giya sa iyang kinabuhi ingon nga disipulo ni Ginoong Jesucristo. Sa diha nga siya miingon, the life which I now live in the flesh. Nanaunsa man kining klasihas kinabuhi. Unsa man ang nagagovern sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Maubasab kini ang naga-govern, nagagahom sa atong kinabuhi. Nauna sa tanan ato dinhing mamatikdan nga si Apostol Pablo miingon siya, my life or the life which I now live. Nagapasabot siyang ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi diha sa unod. Mao, una, it is a life crucified with Christ. Kinabuhi nga nalansang uban ni Kristo. Ang pangutana is, how is crucified with Christ possible? Sa manig, posible ba? Nga mobalik kita sa panahon ni Ginoong Jesucristo, unya mukuyog kita kaniya sa paglansang dito sa cross. Kung atong basahon sa Roma 6, versikulo 3, hantod sa 8, ato dihang makita nga nagaingon siya, mahimo kitang ma-unite with Christ. Mahiusa diha kang Kristo diha sa iyang kamatayon. Pinaagi ni anang gitawag
baptism. Kanang gitawag baptism into Christ. So kining bautismo diri nga iyang gisgutan, mao kini ang bautismo diha sa Espiritu Santo, spiritual baptism. Na baptism, ang meaning o pagpasabot niya na it is placing into. So, baptism into Christ is placing into Christ. So, baptism into His death. Naiusa kita. Kita nga mga magtutuo o kita nga mga Kristohanon. Nahimo kitang nahiusa kaniya in the likeness of His death, sa iyang kamatayon. Atong sa Roma 6, versikulo 5, 6 o 7 hangtod sa 8. Nagaingon, basahon sa Cebuano, versikulo 5, Roma 6:5. Kay kun kita natanong pagtingob diha sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita usab diha sa pagkasama sa iyang pagkabanhaw. Nga nahibalo ni ini, nga ang atong daang pagkatao gilansang sa krus uban kaniya, aron ang lawas sa sala malaglag, aron sukad karon kita dili moalagad sa sala. Kay siya nga patay na higawas nagikan sa sala. Versikulo 8. Karon kung kita patay uban ni Kristo, kita nagtuo nga kita usab mabuhi uban kaniya. Mao kana gitawag principle of identification. Kita nalansang ang atong daang pagkatao na lansang diha kang Kristo, uban ni Kristo. So, kung kita na bautismuhan diha ni Kristo, kita usab makaingon, I have been crucified with Christ. Ako na lansang uban ni Kristo. So, unsa may pasabot ni ining crucified with Christ? Ang uban sa uban nga mga pasahe sa Biblia, sa Galacia 2:19 nagpasabot kini anang kamatayon ngadto sa kasuguan. Si Apostol Pablo ingon nga usa-usab ka Hudyo, at one time na ilalom siya sa kasuguan ni Moses. Ug busa siya, mingon siya sa usa ka panahon nga kining crucifixion with Christ mao kanang pagkamatay ngadto sa balaod o sa kasuguan. So kadtong mga Kristohanon, ang matag usa ka Kristohanon nalansang uban ni Kristo og namatay diha sa balaod. Roma City 1 hangtod sa 6. Ikaduha, pagpasabot, crucified with Christ, it means it is a death to self. Sa atong text sa Galatians 2:20, ingon si Apostol Pablo, it is no longer I who live. Dili na ako ang nabuhi sa akong kaugalingon. So, mao ka na ang pagkamatay diha sa imong kaugalingon. Sa Galacia, sa mao gihapon nga libro, Galacia 5, versikulo 24, nagpasabot ka na siya pagkalansang diha sa unang.
crucified the flesh. Gilansang ang unod. Unod nun o tawhanon nga kahimtang na lansang uban ni Kristo. O kini nahitabo lamang niya ng pagka bautismo. Nahitabo kini sa diha nga kita gibautismohan yan ang espirituhanon, spiritual baptism nga diin si Kristo na lansang uban kanato. Sa Roma 8 versikulo 12 o 13 kini maong pag practice. Roma 8 versikulo 12 o 13. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Mahitabo kining pag-practice na gitawag, continue to put to death the deeds of the body. Put to death. No? Hukason ang kanang mga binuhatan diha sa lawas. Sa Galatians 6:14, it is also gitawag usab kini nga crucified to the world, na lansang ngadto sa kalibutan. Ang kalibutanon, ang kalibutan nga masalanon. Atong basahon Galatia 5. Galatians 6:14. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Bisan ang kalibutan nga puno sa kasalanan. Dali sa Cebuano nagingon, apan ang Dios dili mutugot nga ako gayud maghimaya gawas diha sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Pinaagi sa kang kinsa ang kalibutan nahilansang diha sa krus nganhi kanako ug ako ngadto sa kalibutan. It is a crucifixion to the world. Apan kanang maong pagkalansang nagpasabot og kamatayon diha ngadto sa kalibutan, kamatayon diha sa mga buhat sa lawas nga tawhanon. Apan si Kristo atong makita sa Kolosas 2:8 hangtod sa 10, si Kristo na mao ang nagagovern, mao ang nagadumala, ug mao ang otoridad sa atong kinabuhi. Sa diha nga kita midawat, sa diha nga kita nahimong Kristohanon, sa diha nga kita nahimong born again, si Kristo mao na ang nabuhi sa sulod nato, ug mao ang nagadumala, ang otoridad, full authority sa atong kinabuhi. So, any external or internal controls nga nagagahom sa atong kaugalingon, gisurrender na ngadto sa otoridad ni Ginoong Jesucristo. So, kung ikaw nahimo ba na bautismohan na diha kang Kristo, si Ginoong Hesus mao ang imong authority
sa tanang mga butang sa imong kinabuhi. It is living a life crucified with Christ. Ngunya si Apostol Pablo, ipadayon siya sa pag-ingon, the life which I now live is a life in which Christ lives in me. Usa ka kinabuhi diin si Kristo mao ang nabuhi sa sulod nako. How does Christ live in me? Mo kana ang pangutana. Tingali dili nato kayo masabtan. Tingali sama sa usa ka electricity, dili nato makita apan atong masabtan nga kini nagafunction. Si Ginoong Hesukristo nagatudlo kanato. Sa John chapter 14 verse 21 to 23, niingon siya, He will abide in us. Magauban siya kanato. Sa Roma 8 versikulo 9 ug 10, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Ang Espiritu sa Dios, it is the operation of God nga ato siyang pagadawaton pinaagi sa pagtuo. Espiritu sa Dios. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ang tanan nga mga Kristohanon, adunay Kristo, Espiritu ni Ginoong Kristo, anaa sa iyang kinabuhi. Ug mao man gani nga gitawag og Kristohanon. Sa versikulo 10, and if Christ be in you, the body is dead because of sin. Ang lawas patay tungod sa sala. But the Spirit is life because of righteousness. So unsa man ang mga benepisyo nga atong mabatunan, makuha sa pagkinabuhi niya ng kinabuhi diha sa kang Kristo nga nagapuyo sulod nato. What benefits come from Christ living in us? Unsa may mga benepisyo? John 14:31, John 14:21, ato dihang nagaingon diha, ang kay bulungan gugma sa Dios nga mahan ug sa anak, anak ha kanimo. Sa John 15:11, ang imong kalipay mahingpit. There is fullness of joy. Sa John 16 verse 33, there is peace even in the midst of tribulation. Sama karon anak kita sa pandemic, adunay kalinaw sa gihapon. Bisan anak kita taniwala ni ini nga crisis. And there is hope of being with Jesus and beholding His glory. Adunay paglaom sa diha nga kita nagatanaw sa iyang himaya. John 17:24. Mao kini ang pipila lamang ka mga blessings of a life in which Christ live in us. Pipila sa mga panalangin. Ug unya si Apostol Pablo mipadayon siya. The life which I now live should be a life living by faith in Christ. It is a life living by faith in Christ. So what is living by faith in Christ? Unsa man kini? The word faith implies trust. So living by faith in Christ means constantly trusting in Jesus Christ. Kanunay nga pagsalig diha kang Ginoong Hesukristo. Kanunay nga pagtuo pagsalig nga si Ginoong Hesukristo nagapasaylo sa atong mga kasalanan. Nagasalig
nagatuog nagasalig nga sa iyang dugo, sa dugo ni Ginoong Hesukristo nagahinlo sa tanan natong mga kasalanan. Pagsalig diha kaniya nga sa Ginoong Hesukristo mo ay atong advocate ngadto sa Dios nga Amahan. Pagsalig diha kang Ginoong Hesukristo nga siya mao ang halad pasig-uli aron kita mapasig-uli diha kaniya, mapasig-uli, ma-reconcile ngadto sa Dios. Mga pagsalig ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga sa bisan unsa nga panahon ug bisan unsa nga sirkumstansya sa atong kinabuhi, dili gayud siya mobiya kanato. Pagsalig diha kang Ginoong Hesukristo, dili pagsalig sa atong kaugalingon, dili pagsalig diha sa kasuguan sa balaod, dili pagsalig diha sa kalibutan. Why should we so trust Jesus? Kanong mosalig man yun kita ngadto kang Ginoong Hesukristo? Sa atong text, Galatians 2:20, because tungod kay ang Dios nagahigugma kanato. Tungod kay ang Dios mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Og daghan pa siyang pagabuhaton. Bisan pa naghatag siya, mupadayon siya sa paghimo sa daghan pang mga butang. Roma 8:34. hangtod sa 39. Nagahisgot diha kung unsa. Roma 8:34. Atong basahon na lang diri sa 38. Kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi, ni mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, ni mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga mimunog na nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naa diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Ingon ni ana kung unsa kakasaligan ang mga saad ni Ginoong Hesukristo. So kanang maong gugma may magatukmod kanato sa pagkinabuhi, yan ang kinabuhi nga adunay pagsalig, pagtuo diha kaniya. 2 Corinto 5:14 hangtod sa 15. Ug unya, the life which we now live, ingon si Apostol Pablo, the life which I now live. Mahimo natong pagaingnon, the life which we now live should be a life which does not set aside God's grace. Ang kanang kinabuhi nga wala mo pakyas sa grasya sa Dios. Life which does not set aside the grace of God. Ang grasya sa Dios. Episo 2:8 hangtod sa 9. Atong makita diha. For by grace are ye saved through faith. Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Kinidili sa inyong kaugalingon, kinihatag sa Dios aron walay si bisan kinsa nga magapasigarbo. Tungod sa grasya. Sa Tito 3:4 ug 5
not by words of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Sumala sa iyang grasyang kaluoy, iya kitang kiluwas. Wala kita maka-earn o dili kita angay makahatag o merit alang sa atong kaluwasan. It is only by grace. Pinaagi lamang sa grasya sa Dios o tungod sa grasya sa Dios o pinaagi sa atong pagtuo. After all is said and done, we are still unworthy servants. Nga naman, kita gayon makasalanon o dili patungod sa grasya sa Dios. Ang atong pagtuo, our faith will be useless. Tungod sa grasya sa Dios, ang atong paghinulson mahimong walay kahulugan. Ang atong bautismo mahimong walay bunga. Ang atong kaluwasan mahimong imposible. Kana tungod sa grasya sa Dios nahimong posible. Busa gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan, atong tan-awon, atong tutukan, atong ipunting ngadto sa Dios o pinaagi sa iyang mga pulong o sa iyang grasya ang atong pagsalig tungod sa iyang kaluoy nga iyang gi-offer. Kaluoy sa Dios nga gi-offer niya diha pinaagi kang Ginoong Hesukristo. We are totally dependent upon Jesus sa iyang kamatayon dito sa cross for sa bisan unsang value o gibag-aton sa tinud-anay nga pagkamatarong. So kung mingon kita nga atong na-earn, atong na doon na tayo maayong nga pagpamuhat ug tungod niya na nakabaton tas kaluwasan, makaingon kita. Si Apostol Pablo niingon siya, nan kung mao ka na, si Kristo di ay namatay lamang sa walay kapuslanan. So, atong makita sa maong sa atong text gihapon sa versikulo 20 o sa 21, Galatians 2:20 hangtod sa 21. Sa katapusan nga mga kangkinsa na higugma kanato nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanako. Ako wala magpakyas sa grasya sa Dios, kay kun ang pagkamatarong moabot pinaagi sa balaod, nan si Kristo namatay nga kawang lamang. Ang tanang merito gipasikad ngadto kang Ginoong Hesukristo diha sa iyang kamatayon. So ang atong sa atong nga conclusion, si Apostol Pablo ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi diha sa unod, mao kanang kinabuhi nga nalansang uban ni Kristo. Mao kanang kinabuhi diin si Kristo nagapuyo diha sa sulod kaniya. Mao kanang kinabuhi nga iyang gikinabuhi pinaagi sa pagtuo ni Kristo o kanang kinabuhi nga iyang pagkinabuhi nga wala nagpakyas sa grasya sa Dios. Mao basab kini ang atong ikasulti o makasulti ba usab kita sama niini? Nalansang ba usab kita uban ni Kristo diha sa bautismo? Si Kristo ba nagapuyo o buhi diha sa sulod nato?
O kita nakakinabuhi ba pinaagi sa pagtuo, pagsalig kang Kristo tungod sa iyang dugo nga mga naghinlo sa atong tanang kasalanan. Are you trusting always in the grace of God, not your own goodness or obedience to the law? Naot unta nga ang mga pulong ni Apostol Pablo mo'y magapanlihok kanato sa pagkinabuhi nilang klase nga kinabuhi, matang sa kinabuhi nga iyang gikinabuhi ingon nga usa ka Kristohanon. Manang mingon siya, magmaawaton kamo kanako. Maingon nga ako maawaton kang Kristo. Be ye followers of me as I follow Christ. Busa ang conclusion sa atong text, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Dalaygon ang Diyos. Daghang salamat sa maong kamatuoran. Maayong buntag kanatong tanan. Thank you so much, Pastor Frank, for our message in word this morning. I believe we are all blessed by the message that is delivered from the scriptures, from the Lord's word, from God's word. So now let us come to an end as we sing this song, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, that
labing kamahalan o dalaygon nga Dios, daghang salamat o Lord, nga ikaw nagapa hatag ka namo, nagapatapos ka namo nining panimbahon. Salamat o Dios nga sa gihapon ikaw nagapakita sumala sa kadagaya sa imong grasya. Kami o Dios adunay pagsalig, o kami o Dios kanunay nga mosalig tungod kay ikaw Dios nga kasaligan, angay sa tanan nga pagdayeg ug paghimaya. O Dios, ikaw magabdugang sa pagpanalangin bisan pa sa mga kaigsuunan nga naa karon nagapakig-uban nining maong panimbahon. Ikaw o Dios magatagbo bisan pa sa pagpanginahanglan usab sa matag usa. Wala kami masayod kung unsay mga kaluyahon o Dios, ikaw mao ang pinaagi sa imong kaluoy, among gipangayo o Dios. Ikaw magatagbo, ikaw magatubag bisan pa sa among mga pagpanginahanglan. Salamat o Dios sa imong pagkamayo. Salamat sa kadagaya sa imong kaluoy, sa imong gugma. Inaut unta nga imo kaming tabangan o Dios sa pagkinabuhi. Kinabuhi nga dunay pagtugyan diha kanimo. Ang tanan pinaagi lamang sa imong grasya. Lord, ang tanang paghimaya among gidala pinaagi diha sa Dios sa nga amahan nga nagapakita sa iyang gugma o tungod sa kadagaya nga naa sa imong bugtong anak nga si Ginoong Kristo, uban sa pagpakig-ambit sa balaan nga Espiritu, magatihog o magauban kanamo gikan karon og hangtod sa walay katapusan. Amen. Amen. God bless. Dalaygon ang Diyos.